Alam mo yung paggising mo sa umaga, parang ang bigat-bigat ng katawan mo. Ramdam mo yung bawat sakit sa likod, sa mga tuhod, sa kasukasuan. Para bang sinasabi ng katawan mo, ayaw na, unti-unti nang sumusuko. Isang laban na sa simula pa lang parang talo ka na. Ito ba yung nararamdaman mo? Yung pakiramdam ng panghihina na sa bawat hakbang parang nauubos ang lakas mo. O kaya yung pakiramdam na nag-iisa ka kahit pa napapaligiran ka ng mga tao. At yung isip mo parang may ulap na bumabalot. Hirap ka na mag-isip ng malinaw. Ito ba ang kwento ng buhay mo ngayon? Marami sa ating mga senior ang tahimik na lang na nilalaban ng mga to araw-araw. Yung biglang pagtaas ng blood sugar, yung dahan-dahang panlalabo ng mga mata, at yung bigat sa dibdib na dala ng lungkot. Isang laban na hindi nakikita ng iba, pero pasan-pasan mo sa bawat sandali ng buhay mo. Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi dito nagtatapos ang kwento mo? Paano kung may paraan para baliktarin ang lahat ng ito? Dahil ang pagtanda, hindi yan isang sentensya. Isa itong bagong chapter at ang maganda, ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Halika, samahan mo ako at alamin natin kung paano. Okay, unahin natin ito. Bakit nga ba habang tumatanda tayo, parang nagiging marupok ang ating mga buto? Yung takot na sa isang simpleng pagkadulas lang, baka mabalian ka na. Ito ang unang kalaban na kailangan nating talunin. Alam mo ba, ang sikreto ay nasa dalawang simpleng bagay lang. Calcium at vitamin D. Oo, yung gatas na iniinom mo, mga berdeng gulay tulad ng malunggay, at syempre, ang libreng sikat ng araw sa umaga, iyan ang mga sandata mo. Isipin mo na lang, yung calcium, siya yung semento na nagpapatibay ng buto mo. At si vitamin D, siya naman yung susi para maabsorb ng katawan mo ang sementong iyon. Ganon sila kaimportante. Naalala mo ba yung hirap na hirap kang tumayo galing sa pagkakaupo? O yung simpleng pag-abot lang ng baso sa itaas ng cabinet parang isang napakalaking pagsubok? Ang paniningas ng katawan at panghihina ng muscles, ito ang ating pangalawang kalaban. At ang solusyon dito, mas simple kaysa sa iniisip mo. Hindi mo kailangan maging bodybuilder. Ang simpleng paglalakad-lakad lang sa umaga, o kaya ay swimming kung kaya, kahit mga light exercises lang sa loob ng bahay, sapat na sapat na. Dahil ang bawat galaw, sinasabi niyan sa puso mo, laban pa tayo. Pinapalakas dito ang puso mo at pinipigilan ang pagkawala ng iyong muscle. Sige, katawan, naasikaso na natin. Pero paano naman ang isipan? Yung takot na baka makalimot ka na. Yung pangamba sa demensya. Yung pakiramdam na parang may fog o hamog sa utak mo na hindi mo maalis. This is a very real battle, one that's fought inside the mind. Isipin mo to, ang utak natin parang muscle din yan. Kailangan din ng exercise para lumakas. Ang pagbabasa ng libro, pagbuo ng puzzle, o kahit ang pag-aaral ng isang bagong bagay, yan ang workout ng utak mo. You are literally training your brain to stay sharp, to fight back against that fog. Pero may isa pang kalaban. Isang kalaban na tahimik pero sobrang sakit. Ito ay ang kalungkutan. Ang pakiramdam na nangiisa ka na lang. Alam mo, it can affect everything. Yung mood mo, kalusugan mo, pati yung gana mong lumaban. It's a heavy shadow at maraming dumadaan dito. Pero ito ang pinakamalakas na gamot sa lahat. Koneksyon. Ang simpleng pakikipagkwentuhan sa pamilya, ang tawanan kasama ang mga kaibigan, ang pagsali sa mga community group. Ang bawat ugnayan ay parang ilaw na nagtataboy sa dilim ng kalungkutan. This is your ultimate defense at ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na saya. Lahat ng ito, ang malakas na buto, ang katawang may galaw, ang isipang matalas at ang pusong masaya, hindi ito isang pangangenip lang. It's a new beginning that's waiting for you. At nagsisimula ang lahat sa isang simple pero napakahalagang hakbang. At ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang sa lahat ay ang pakikipag-usap sa iyong doktor. Yung regular na pag-check ng blood pressure, cholesterol, ng iyong paningin at pandinig, hindi lang yan basta routine. Ito yung paraan mo para kunin ulit ang kontrol sa buhay mo. Ito ang paggawa mo ng sarili mong mapa para sa iyong health journey. Uulitin ko po, at pakiusap, pakinggan nyo itong mabuti. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Tandaan, laging kumonsulta sa inyong doktor bago simula ng anumang pagbabago sa inyong health routine. Sila ang magiging partner mo dito. Sila ang iyong guide, wag na wag po kakalimutan yan. So imagine this, mula sa pakiramdam na mahina, patungo sa pagiging malakas. Mula sa pagiging malungkot, haharapin mo ang bukas ng masaya. At mula sa pagiging mag-isa, ngayon alam mong may kasama ka. This is not just a dream. This can be your new reality.
Ang laban sa pagtanda, tuloy-tuloy yan. But it is a fight you can absolutely win. Ang tanong na lang ngayon ay ito, ikaw, kailan mo sisimulan ang iyong bagong simula? Thank you for watching Carl Prisa. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed and stay healthy.